Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong pinaka-latest na post ni Mr. J. Zonza. Posted 3 hours ago. Sabi niya, no money for the men in uniform pensioners. Sad New Year. More money for congressmen and senators. Happy New Year. So, malungkot po ang bagong taon para sa mga men and women in uniform and even government employees. Yung magre-retire, Bakit? Explain ko mamaya. Bakit naman maligaya ang bagong taon ng ating mga lawmakers? Ito, keynote ni Mr. Jason sa yung post ni Major General Romeo Pukis. Ito, basahin ko. Money-making pork barrel projects ng ating kagalang-galang na mga kongresista. Okay. Ang pensyon and gratuity fund para sa mga empleyado ng gobyerno. Kabilang na ang mga nasa AFP ay binawasan ng 87.29 billion mula sa lahat ng alokasyon nito, sa original na alokasyon nito. Ang halagang ito ay isinama sa iba pang pagkukunan ng pundo at sa halip ay inilipat sa DPWH para suportahan ang mga proyekto sa flood control, AKAP at iba pang mga money-making pork barrel projects ng ating kagalang-galang na mga kongresista. Mga AFP at iba pang military and uniform personnel pensioners, sorry para sa inyo. Retired Major General Romeo Pukis. So, nangangamba ngayon ang mga magre-retire for this year. Kasi, biruin mo yung 87 billion na binawas. Dinala doon sa DPWH. So, after so many years, karamihan yan, mga about 25 to 30 years, itong mga military and uniform personnel magre-retire, magpapahinga. Alam nyo, ang sarap po yung feeling ng mag-retire. Noong 2015, September 2015 ako nag-retire after more than 34 years sa government service. One of the best moments in my life nung nag-retiro na ako. Kasi wala na akong iisipin. Tapos, may natanggap na lump sum. Meron pa kaming lump sum noon. 3 years, yung pension ko for 3 years, nakuha ko lahat. So, first time kong nakatanggap ng ganong kalaki ng pera. Hindi naman sa kalakihan. Kailan, malaki na nag-enjoy kami ng wife ko ng medyo matagal-tagal kasi may magagamit na kami. Wala na kong isipin, matulog na kung hanggang kailan, mamasyal kung saan. Of course, ininvest din namin yung iba. Kailan, napaka-relaxing na ng buhay ng magre-retire. Kasi nga, may lump sum. 3 years. Ang alam ko ngayon, tinanggal na ata yung lump sum. Monthly ka lang na mag-pension. Wala ka na ngang lump sum. Tapos, alanganin pa kung may matatanggap kang monthly pension. Kasi nga, yung 87 billion na tinanggal sa pension and gratuity fund, maaapektuhan talaga ang mga magre-retire. Hindi lang men in uniform, pati na rin yung nasa government public service. Yun po. Kaya, medyo malungkot nga ang New Year ng mga nagpaplanong mag-retire. And even sa mga hindi magre-retire sa AFP, medyo malabo pa rin kasi nga binawasan yung AFP Modernization Fund. Although, sa isang bagay, maligaya ang mga sundalo kasi nag-increase yung daily food allowance nila from 150 pesos, ginawa ng 350. Malaking bagay yan. Pati kafgu, yung mga
paramilitary groups o volunteer force natin na KAPGU, walang sweldo yan sa gobyerno. Ang natatanggap lang nila, daily food allowance, 150. O ngayon, dahil nag-increase yung daily food allowance ng mga sundalo, kasama ang KAPGU. So, 350 per day sa isang buwan, more than 10,000 ang matatanggap ng isang KAPGU. Kaya, maligaya. Kaya, sundalo lang yan na pangkain. Hindi rin nila yan maiipon, mauubos pa rin. Kasi sa mahal ng bibilhin ngayon, kulang pa rin yun, yung 350 per day. Kung gusto mo talagang kumain ng todo, masarap. 100 per meal. Tama-tama lang, wala kang maiipon. Okay. So, ang masama, yung AFP modernization, binawasan. Sino ba yung nagsabi na, no? Si Senator Trilon atay nagsabi na it's an irony na very alarming yung pambubuli sa atin ng China sa West Philippine Sea. Napakainit yung sitwasyon, kailangan natin bumili ng bagong armaments. Bakit binawasan pa ang AFP Modernization Fund? So, yun po. Medyo malungkot. Hindi lang mga men and women in uniform ang malungkot, pati na rin ang general public, yung prospect sa mga magkakasakit. Zero subsidy ang PhilHealth. So, anong mangyayari yan? Posible, yung mga direct contributors, kung hindi man ngayong taon na ito, next year baka tataas na naman ang kanilang contribution. Kasi ang mga indirect contributors, kagaya ng senior citizen, persons with disability, yung mga indigents, hindi nagkukontribute yan. Walang monthly na hulog. Ang dapat na magbayad noon yung subsidy ng government, wala na, zero. So, anong mangyari sa pundo ng PhilHealth? Sabi nila, marami daw. Anong marami? There is serious fiscal mismanagement sa PhilHealth. May nananawagan nga, dapat si Bakin na ng Pangulo ang mga top PhilHealth officials kasi nami-mismanage ang PhilHealth. So, wala na. Sad New Year sa mga magkakasakit. Lalo na ngayon, pati malasakit centers na dati, ang dami nang natutulungan, ngayon, inalisan na ng pundo or iniba yung sistema. Dati, punta ka sa hospital, nandun yung lamesa o opisina ng malasakit center, mag-fill up ka lang ng form, may konting interview din, matutulungan ka na. Ngayon, hindi na daw Dadaan ka daw sa mga congressmen. Yung nabasa kong komensya, yung mga nakasubok na. So bakit dadaan ka sa mga congressman? Alam mo na, malapit ng eleksyon. O AKAP. Anong sabi sa AKAP? Conditional implementation. O bakit ngayon lang na magkaroon ng conditional implementation? For year 2024, 26 billion, ang laking pera no na AKAP. Bakit walang ganong guidelines? So, ibig sabihin, wala lang, kanya-kanya lang bigay. So, hindi pa rin kasiguruhan yung conditional implementation. Basta ang perception ng iba, karamihan, gagamitin sa eleksyon ang AKAP na yan. So, sorry na lang sa mga kapwa kong members ng military and uniform personnel magre-retire. Hopefully kami na mga retired na hindi na mapektuhan kasi talagang nakaprograma na ang aming pensyon.